Mukha namang kawatan! Anak, wala kang karapatan para bastusin ang mga desisyon ko. At wala kang karapatan para pagsalitaan ng ganyan si Noy. So ano? Ako pa ang mali? Ako pa ang may kasalanan? Ma, concern lang ako sa'yo. Alam mo ba, mahal, kausap ko yung kapatid ko si Wem kagabi. Tinatanong ko yung exam niya sa CPA kung okay ba, kung pasado siya. Ikaw ba, kumusta ang exam mo? Hoy, mahal, kanina pa kita kinakausap. O kumusta yung exam mo sa CPA? Sa tingin ko mal, daw pasado kasi pang-apat na take ko na pero di pa rin nakakapasa. Sa ramdam ko, magti-take ako ulit. Ano ka ba naman, mahal? Wala ka bang bilib sa sarili mo? Malay mo this time, makapasa ka na. Sandali. Ready ka na bang makilala ang anak ko? Siguro naman magkakasundo kayo na. Oo naman, anak mo pa din yun. Kaya kaso nga lang, nakakaramdam lang ka ba kasi, yun nga, inakwento mo na siya sa akin. Pero, iba pa rin kasi pag makikilala ko siya sa personal eh. Ano ka ba? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Tsaka, mabait naman yung alam ko magkakasundo kayo. Sige na nga, tara na, para makain na din ng anak mo yung niluto ko para sa kanya. Masarap ba yan? Oo naman, syempre. Ay, sa magugustuhan yun noon. Tara na. Trixie, anak, nandito na kami ni Noy. Ma, buti naman, dumating na kayo. Alam mo ba, ang dami ko sanang lulutuin ngayon eh. Kaso yung isa kong niluto, parang nasunog. Ma, talaga bang ayan yung nobyo sinasabi mo sa akin? Bakit para namang itim yan? Nag-beach ba yan? Bakit parang tutong pa yun doon sa niluto ko? Anak, huwag ka naman ganyan kay Noy. Dapat yan. Kaya nung kumukontak sa'yo. Maiwan ko muna kayo dito. Bibili ako ng maiinom sa labas. Ano, hindi ka pasok ka. Maiwan muna kita. Kwento muna ka ng anak ko para magkakilala kayo. Sige, sige. Rixie, kung na muna bala kayo na yan. Sigurado ka bang hindi mo lolokohin ang nanay ko? Oo naman. Alam mo, parang may something eh. Parang hindi talaga kayo bagay ng nanay ko. Alam mo kung bakit? Parang inampun ka lang na bata. Actually, ayoko talaga na magkatuluyan kayo ni nanay. Kasi alam mo yun, ayoko nung parang matulad siya sa mga badyaw na humihingi lang ng pera sa kalsada. Naintindihan ko naman kung di mo ako kahit tanggapin sa ngayon, pero gagawin ko yung lahat para magkasundo tayo. And wala akong balak na masama or balak na lokohin, saktan yung mama mo kasi malinis yung intention ko sa kanya. Ay nako, ang sabihin mo, peperahan mo lang yung nanay ko. Alam mo, manahimik ka na nga lang. Naririnig mo ba yung sarili mo? O nakikita mo ba yung sarili mo? Magkaidaran lang tayo. Alam mo, kung ako sa'yo, aalis na lang ako. Dahil isa ka lang namang hamak ng badyaw. Anak! Anong pinagsasabi mo kay Noy? Kung hindi mo siya tanggap, pwede ba i-respect mo naman siya? Ma, nakikita mo ba yung itsura na yan? Tingnan mo, mukha namang kawatan. Anak, wala kang karapatan para bastusin ang mga desisyon ko. At wala kang karapatan para pagsalitaan ng ganyan si Noy. So ano,
Ako pa ang mali? Ako pa ang may kasalanan? Ma, concern lang ako sa'yo. Mas mabuti pa yung lagi mong katawagan. Yung nagbigay ng trabaho sa'yo para lang mabuhay tayo. Peperahan ka lang ng kumag na to. Isa pang pambabastos mo? Baka makalimutan kong anak kita. At hindi mo ba alam na yung sinasabi mong tumatawag sa akin ay si Noy? Si Noy ang tumutulong sa atin. Yung mga make-up mo, sa kanya lahat galing yan. Siya ang pumipili ng mga brand na yan para sa'yo. Tama na. Alam mo, kahit pa paano may natitira pa akong respeto sa'yo dahil anak ka ng nobya ko. Pero sana naman huwag kang mangusga dahil lang sa estado ng buhay ng isang tao o dahil lang sa nakita mo. Sana maging lesson lang sa ito. Hindi tama yun, mali yun. Mabuti pa na umalis na tayo dito. At Rex, tandaan mo to ha. Sana makapag-isip-isip ka. Nanay mo ako. Dapat sinusuportahan mo ako. Tara na, Noy. Ayan yung inumin mo. Tara na, Noy. Napakanin pa ng